Magandang araw. Isang kwento na naman ang ating babasahin. Ito'y may pamagat. Inako ko ang kasalanan para mailigtas ka. Pero paglabas ko, hindi mo na ako kilala. Hi, ako nga pala si Mercedes, 67 years old. Byuda, lumaki sa probinsya. Halos walang alam sa batas at sa mundo. Anak, sinulat ko ito hindi para ipaawa, kundi para sabihin ang buong katotohanan. Bata ka pa lang, 5 taong ka. Ginawa ko na ang lahat. Naglalako ako sa palengke. Naglalaba ng damit ng kapitbahay. Minsan hindi kumakain para lang may panggatas ka. Kahit bugbog sarado ako, galing sa tatay mo, ngumingiti ako sa harap mo dahil ikaw ang lakas ko. Araw-araw kong tinitiis ang lasing niyang galit. Palaging may pasa ako, palaging may sugat. Minsan, tinatapik mo braso ko at nagtatanong ng inosente, Mama, bakit lagi kang may black eye? Ngumiti lang ako at sinabi, nadapa lang ako, anak. Kahit alam kong nasasaktan ka rin sa nakikita mong luha ko. Hanggang isang gabi, galing siya sa inuman. Galit na galit. Nilapag niya ang bag niya sa kama at sa kanya ako sinakal. Hindi ko alam na may baril pala sa loob ng bag. Hindi ko ito makita dahil natatakpan ang mukha ko habang pinipisil ang liig ko. Bago pa man ako na makagalaw o makasigaw, naabot mo ang bag at napindot mo ang baril. Isang putok lang, isang putok na nagpabago ng buhay natin. Nanginginig ako noon, hawak kita habang nanginginig ang malit mong kamay sa dugo. At doon ko naisip, wala ka pang buwang. Ayaw kong lumaki ka na iniisip mo na ikaw ang pumatay sa tatay mo. Kahit aksidente lang, ayaw kong magdala ito sa utak mo na mamamatay tao ka sa murang edad. Kaya ako ang umako. Sinabi ko, ako ang may kasalanan. Pinili kong pagkatawanin kasalanan para hindi mo dalhin habang buhay ang bigat ng isang pagkakamaling hindi mo naman ginawa. 20 taon ako nakulong. Pero mas mabigat kaysa sa rahihas ay ang katotohanang lumaki ka sa puder ng pamilya ng tatay mo. Doon lumaki kang pinapaniwala mabuti tao ang tatay mo. Pinapaniwala nilang masama ako, mamamatay tao ako. Lahat ng sulat ko na pinapadala ko, hindi nakakarating sa iyo. Kaya pala, wala man lang reply sa akin. At gabi-gabi, sa silda, iniisip ko ang araw ng kalayaan. Palagi kong binubuo sa isip kong paano kita yayakapin. Paano ko makikita ang maganda at matagumpay mong sarili. Para sa akin, iyon ang magandang araw. Nang makalaya kong matanda na at payat na ako,
Unang ginawa ko, hinanap ka. Nakita kita. Isang matagumpay na abogado, may sariling pamilya. Nang lumapit ako, nanginginig at ang tuhod ko at hindi tinawag kitang anak. Umaasa ako sa yakap na yun. Ngunit malamig ang mata mo. Sinabi mong hindi ako bagay sa pamilya mo, na baka masama ang impluwensya ko sa mga anak mo. Tinanggihan mo akong manatili kahit sa sala man lang. Wala akong tirahan, kaya isang social worker ang nagdala sa akin dito sa public home for the aged. Hindi dahil wala akong pamilya, kundi dahil pinilit tabuin ako ng sarili kong kadugo. Anak, hindi ako perpekto. Pero ang lahat ng sugat ko, bawat gutom, bawat takot, ginawa ko para sa iyo. Pinili kong akuin ang kasalanan para hindi mo ito tumanda na dala-dala. Ang isang pagkakamali na hindi mo ginawa. Kung may iiwan akong hiling, simple lang. Sana balang araw kapag naintindihan mo na, marinig ko lang ang salitang pinakahihintay ko, ang tawagin mong mama. Letter sender, Nanay Mercedes, 67 years old. Ang kwentong ito ay kwento ng isang ina nangangarap matawag na ina o mama o ano pa mang tawag sa kanila. Nangangarap mahalin ng sarili niyang anak. Kaya hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-share, mag-follow o mag-like man lang para lagi updated sa mga susunod na video. Maraming salamat pa.